Nakakita ka na ba ng gumamela o tropical hibiscus sa Ingles? Isang klase ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga malo o Malvaceae na binubuo nga ng humigit sa 679 na klase o species. Subalit maliban sa paborito itong laruan ng mga kabataan at ginagawang pantapal sa mga pizza, alam mo ba na napakarami nitong gamit na maaaring hindi mo pa nga inakala? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang marami pang tulong at pakinabang ng halamang gumamela at kung saan-saan mo pa nga ba ito maaaring magamit. Ang gumamela o hibiscus ay kilala rin sa iba pang katawagan gaya ng hardy hibiscus, rose of Sharon, rose mallow, at tropical hibiscus. Madali lamang patubuin o itanim ang gumamela, isang klase ng evergreen na halaman na mayroong mga makikintab na dahon at malalapad na makukulay na bulaklak. Isang uri ng ornamental na halaman ang hibiscus, kaya naman madalas nga itong itanim sa bakuran. Ang mga bulaklak nitong mayroong kadalasang 5 hanggang 7 talulot ay mayroong mga kulay na minsan ay dilaw, orange, puti, purple, pink at kadalasan nga ay kulay pula. Batin nyo ba na pampaswerte rin ang bulaklak na ito at mainam lalo na nga sa pag-ibig? Sapagkat ang mga bulaklak nitong dilaw ay simbolo ng kaligayahan at good luck, samantalang pagmamahal naman sa kulay nitong pula at pakikipagkaibigan sa kulay nitong rosas. Ngunit saan-saan mo nga ba maaari pang magamit ang gumamela? Ang halos lahat na bahagi ng halamang ito ay tradisyonal na ginagamit sa panggagamot. Ang taglay nitong demulcent o nakare-relax at astringent properties ay napakainam na sangkap at gamit na panglunas sa mga kondisyon katulad ng cancer, gallbladder attacks, low blood pressure, sugat sa balat at gamot din sa mayroong mga ubo. Maaari mong gawing tsaa ang pinatuyong bulaklak ng gumamela o hibiscus na mainam nga sa mayroong mga bronchitis, ubo, lagnat, dysenteria, UTI, pagtatae at high blood pressure. Samantalang ang dinurog naman itong bulaklak ay maaari mong itapal sa pigsa, sa mga pamamaga, beke at sakit sa ulo. At batid mo ba na maaari mo rin palang kainin ang bulaklak nito hilaw man o luto? At maging ang batang dahon nito ay maaari mo ring gulayin at gawing substitute para sa spinach, sapagkat ito ay mayaman sa phosphorus, iron, thiamine, niacin, calcium at ascorbic acid. Ang gumamela rin ay hindi nakalalason, sapagkat ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa University of Arkansas, ito ay nagtataglay ng toxicity category number 4, na ang ibig sabihin ay ligtas ito para sa mga tao. Kaya naman napakahusay talaga ng gumamela o ng hibiscus. Mainam ng halamang ornamental ay marami pang benepisyong medikal. Kaya kung sa susunod na makakita ka nito ay huwag mo na itong basta-basta putulin. Ikaw, sa inyong lugar, ano ang tawag sa bulaklak na ito? At saan-saan mo pa nga ba ito kadalasang ginagamit? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mayroon ba ng bulaklak na ito sa inyong hardin? Isang makulay na uri ng halaman, subalit hindi naman batid ng karamihan na ito pala ay maraming pwedeng pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating isa-isahin ang mga pakinabang at gamit
at maging benepisyo sa atin ng halamang ito. Ang halamang kilala nga natin bilang chichirika. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang Catharanthus roseus o mas kilala bilang bright eyes, graveyard plant, pink periwinkle, rose periwinkle o chichirika dito sa atin. Madalas tumubo ang halamang ito kahit saan at agad mo nga itong mapupuna o mapapansin sapagkat madalas itong mayroong mga bulaklak na kung minsan ay naglalaro sa mga kulay na puti, pink, pula o kaya naman ay lila. Kadalasan din itong ginagawang garden plant o ornamental na halaman sa harap ng bahay. Madaling patubuin ang halamang ito at madali rin alagaan. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang halamang ito pala ay maraming pakinabang. At maging noong unang panahon nga, mga 2600 BC, ito ay ginagamit na nilang medisina. Pinaniniwalaan man na ito ay nakalalason, subalit maging sa tradisyonal na medisina ng mga Chino at maging sa India, ito ay ginagamit na nilang mahusay na panlunas maging noon pa. Batid mo ba na ang ibinabad sa tubig ng magdamag na mga dahon ng chichirika ay mainam na lunas para sa mga kababaihang mayroong sobrang pagdurugo o menstruation? Ang katas naman ng dinikdik na dahon nito ay maaaring inumin at mahusay na lunas sa myoma o sa pangpuksa ng mga cancer cells sa ating katawan. Kung marami namang bulate sa tiyan, mainam naman ang paglalaga ng mga ugat nito. Kung mayroon naman kayong diabetes, maaari ka ring maglaga ng 7 hanggang 15 piraso ng dahon nito at inumin 3 beses sa isang linggo. At gayon din naman ay mahusay ito sa mayroong mga parating nananakit na mga sikmura. Para naman sa mayroong mga dysmenorrhea at mayroong dysenteria, magpakulo naman kayo ng 3 hanggang 5 piraso ng ugat nito sa 3 basong tubig. Hayaan itong kumulo hanggang sa maging 1.5 baso na lamang ang tubig nito. Hindi ba't kapaki-pakinabang pala ang simpleng bulaklak na ito? Halamang madalas na ngang hindi pinapansin, ngunit tumutubo lamang kung saan-saan. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong bahay? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong